pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Double honor po sa ating beloved Pastor Will Distrada Almeda at sa kinutuang turot alaala po ng ating beloved Assistant Pastor, sa kanila pong mga anak, at sa inyo pong lahat, isang magandang hapon na po. Ako po yung nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at isa nga po ko sa mga pagpapasalamat ngayong hapon na lubos-lubusan ko pinapasalamat po ang talagang buhay, kalakasan, taglay. Salamat po sa mahal na Panginoon. Alam niyo po ako po ay 1989 nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At masasabi kong grabe pong pagpapala. Pamuhat po ako nakakilala sa mahal na Panginoon. Dati po ako ay talagang isa po akong may sakit po akong skin asthma. At talagang grabe po ang skin allergy ko po. Talagang hindi ko po maano yung pagkatip po ng aking balat. Ako po ay pamuhat na bautismuhan, instant po na inalis ng ating pinangmamahal na Panginoon ang aking pong sakit sa balat. Yung pilubusan ko pinapasalamat sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, nung araw ako po ay may anak na mga nganak na talagang grabe po yun dahil ako po naman po nung time na yon ay malayo po sa aking anak at ako po nasa lugar ng Marikina at ang anak ko po ay nasa lugar ng Candelaria. Ako po ay isang taga Candelaria. At yung pong aking anak ay mula po sa Marikina hanggang sa ako po sumukay ng bus. Nagpuri na lang po ako, nagpuri. Panguhat mo hanggang sa dumating na po, hapon na po ako dumating ng Candelaria. Grabe po. Talaga, pag po ako pinagpupuri sa mahal na Panginoon at nung dumating nga po ako, ang anak ko po ay talagang, sabi po ng tiyahin ko, iiri na lang. Alam niyo po, paglabas po ng bata, talagang andun po ang pag-ano ko sa mahal na Panginoon. Pag sumamo ko, nananalangin po ako, humingi ng habag sa mahal na Panginoon na tulungan po yung aking anak at talaga po awang-awa sa kalalagay ng aking mahal na anak. Yung pong bata ay nung inilabas po talagang hirap na hirap po yung nanay sapagkat yung bata po ay nakapulupot po ang puso sa liig. Violet na po talaga yung bata at wala pong buhay nung inilabas. Alam niyo po ang sabi nung tiyahin ko, hawakan mo muna ang apo mo kung kaya mo na paiyakin mo, tapikin mo. Pero wala po akong magawa. Doon po yung habag ko talagang, andun po na talagang, inaano ko po yung bata, wala po, hindi po nag-response ang bata po ay talagang violet na. Matagal po ang naging minuto pa po bago po na ano ang bata. Dahil ang sabi po ng tiyahin kong midwife, palalabasin ko lang inuna ng bata yan. Pero andun po ang pagsusumamo ko sa mahal na Panginoon, talagang grabe po. Ako pinananalangin, bagatawa kong bata, mahal na Panginoon. Kung nagbigay nito sa amin, bigyan mo po ng buhay. Bigyan mo po ng kalakasan, bigyan mo po ng buhay ang aking mahal na apo. Talaga sa'yo ako humihingi ng buhay. Alam niyo po, totoo po ang Diyos dito sa gawin ng ating mahal na Panginoon. Ang bata po maya-maya, umiyak na po. Pagka ano po, umiyak na po ang bata talaga. Andun po ang pasalamat ko sa mahal na Panginoon. Sapagkat ako po talagang, andun po ang paghingi ko ng tulong at habagin. Pilubusan ko pinapasalamat sa mahal na Panginoon. Na ang bata po ay talagang, ngayon po ay 13 years old na siya at siya nga po ginagamit sa ating banal na ubasan. Pilubusan ko pinapasalamat. Alam niyo po nung araw, grabe po aming kahirapan. Wala po kaming maayos na bahay. Wala po kong maayos na tirahan. Wala po kong kasarilan. Wala po kaming sariling tirikan. Bagamat kami nga po ay nasa probinsya, andun po ako nagpatuloy na paglilingkod sa ating pinangmamahal na Panginoon. Ako po ay isang taga Candelaria. Talagang dumating po yung time na wala po akong pag-anuhan na sa mahal na Panginoon po lang ako umasa. Pagkatapos po ay may bahay, tumutulo po yan. Sira po yung aming bahay. Pero andun po ang pag-asa ko sa mahal na Panginoon na talagang mahal na Panginoon magbibigay sa akin po na aking maayos na tirahan. Alam niyo po, dumating po ang araw na talagang sabi ko po yung aking pong bahay, sa lakas po, laki po ng sira ng bubong. Nilagyan ko po yan ng trapal at ang sabi ko po, pag nakakakita po sa akin, sabi ko po yan ay kisame. Alam niyo po, para po isang lugar na lang po ang tutuluan ng lugar ng bahay na pag umulan po talagang maliligo po kayo. Alam niyo po, pag dumating po yung time na talagang pinagkalo po ng mahal na Panginoon, pagkaroon ako ng kaayusan ng aking bahay. Alam niyo po, nung dumating na time na yon, may nagbigay po sa akin ng yero. May nagbigay po ng provide po lahat talaga ng mahal na Panginoon. Napakabuti po ng mahal na Panginoon. Sa ganang akin, hindi ko po kayang magpagawa ng bahay sapagkat wala po kami, wala po akong maasahan, sabi ko. Pero andyan po, wala pong imposible sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, lubos-lubusan ko pinapasalamat sa mahal na Panginoon niya sapagkat may mga tumulong po sa akin para po yan ay magawa. Pero ang mahal na Panginoon po, noon po ang bahay ko noon po ay sawali, pero ngayon po lahat po ay bato na. Ayun pinubus-lubusan ko sa pinapasalamat sa mahal na Panginoon. Kami po ay makapagdalo lamang po ng pagsamba, talaga wala po kami sariling sasakyan. May isang motor, wala po akong mabili, talaga hindi ko po masasabing kami po yan. Pero pinagpala po kami ng mahal na Panginoon. Sa patuloy ko pong paglilingkod, within 30 years na ako pong naglilingkod,
Pinagpala na po kami ng sasakyan. 4 na po ang aking motor sa aming bahay. Ang akin pong mga anak ay talagang kanya-kanya na po na single na motor at yung pilubusan ka pinapasalamat sa mahal na Panginoon. Grabe po, alam niyo po yung aking lupa, hindi po yun amin na masabi kong akin. Pero nung sinabi na po sa akin, yan ang lupa na yan, patituluhan niyo na, bahala na kayo. Alam niyo po, provide ng mahal na Panginoon. Dumating po yung aking kapatid. Sinukat po, may dala na po pampasukat, may dala na po na para po divide yung lupa sa amin na masasabi pong amin sarili at yung pilubusan ko pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At yun nga po, yun ay nasukat talagang andun po ang pagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon. Sabi ko, napakabait po ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, hindi niya po kami pinagkulang. Bagamat ako nga po tatlong anak kong napasok po, wala po akong sapat na pinagkukunan, pero andyan po talaga, hindi po kami pinagkulang ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, natitulahan na rin po yung lupa na yon at yun nga po, natirikan na ng aming bahay at ngayon po, ang bahay namin doon sa probinsya, bato na po yan. Alam niyo po, time po ng pandemic, kung kailan po pandemic, nasasabi nga po, takot na takot ang tao dahil wala po. Pero kami po hindi pinagkulang ng mahal na Panginoon. Kung kailan po pandemic, paggawa po ako ng bahay. Masabi ko pong grabe po, dahil sabi nga po, bawal daw pong lumabas, bawal magsamba. May dala po ako nga po, kahit ilan po ang aking dala nga po, 3 po yan. Bawal po lumabas dahil may manghuhuli po sa labas ng aming labasan. Alam niyo po, ang akin po mga po, alas 4 po lamang, aanuhin ko po yan, bibihisan ko, patungo po kami sa sambahan, punta po kami ng Sabado, ng Biyernes ng gabi, lalabas na po kami ng Linggo para hindi na po kami maano sa paglabas. Talagang andun po ang paggabay po sa amin at pinakamamahal na Panginoon. Patuloy nga po kami ginabayan. Doon po kahit po pandemic, talagang kami po ay nagsasamba. At ang aming pong outreach talagang sinasaraduhan lang po namin yan. Pero patuloy po ang aming overnight, patuloy po ang aming Miyerkules. Sarado lamang po yan, basta kami lang po tuwing araw po ng panambahan. Kami po nakakapagdaos ng panambahan sa lugar po ng Candelaria. At yung po lubos-lubusan ko, pinasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat andyan nga po sa patuloy kong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pinagpala po ang aking mga anak na regular na po sila sa lahat sa kanilang mga trabaho. Yung po lubos-lubusan ko, pinapasalamat sa mahal na Panginoon. At isa nga po rin ako sa saksi sa marami pong himala na ating pinangamamahal na Panginoon. Alam niyo po, sa itong huli pong crusade na Rosario, Batangas, isa po ako doon sa mga nagsaksi na talaga yung pong may sakit na lupus, yun po yung aming hinayuhan. Ang sabi po doon ng doktor sa Batangas Hospital, ang sabi daw po ay 4 na buwan na wala na po silang magagawa. Iniuwi na po yung may sakit. Nakaratay na po, nakadilat lang ang mata, hindi po makatayo, lantang gulay. Wala pong masabi, hindi po makapagsalita, hindi po halos makakain. Hindi, nakahiga lamang po siya. Pero nang po yun yung panalanginan at aming pong nahayuhan. Alam niyo po, nung araw na yon, instant po na nakaupo po yung may sakit. At siya nga po ay nakakain. Nasubuan na po namin. At ayun po ay aming pinatanggap sa mahal na Panginoon at araw po ng krusada. Talagang masabihin po namin, nung krusada na po yun, nung time po ng krusada, talagang lumalakad na po yung may sakit na lupus. Iniwan niya na po yung wheelchair niya para po makapaglakad yun. At patunayan po talaga siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung pilubos-lubusan ko, pinapasalamat sa mahal na Panginoon. At isa nga po kami sa hindi po karapat-dapat. Ang aking pong mga maala po, ako nga po ay nagagamit sa banal na ubasan bilang mga awit. Pilubos-lubusan ko, pinapasalamat sa mahal na Panginoon. Sa lahat po ng mga pagpapalang aking natanggap, masasabi ko po, grabe. At ako po ay may bahay dito po sa lugar ng Malabon. May bahay po ako sa lugar ng Candelaria. Masabi ko po, magpatuloy po kayo, maglingkod po kayo sa mahal na Panginoon. Totoo po ang Diyos. Amen. Ang Diyos po ang bibigay sa inyo lahat ng pagpapala. Bahay man po yan, kung ano man po problema nyo, manalangin po kayo, magsumamo kayo sa mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang bahala sa inyo. Patuloy palaan po kayo magpakainit sa paglilingkod. At ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ang sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.